Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ah, ang isa pang issue, inaano niya, matindi ito. Sabi niya, mahina daw sa math si Lacson. Ito grabe ito, itong akusasyon nito ni Cayetano, pakinggan natin yung sinabi niya na mahina daw sa math si Lacson. Si Senator Lacson binaliktad niya. Basahin mo na ako, pero wag niyo nang asahan umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila eh. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But dun mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo. Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung kontrakto na balik-balik sa office mo. Sabi, hindi, naging speaker ako eh. Magaling ang strategy yung speaker. Bakit? Alam kasi nila na sa Pilipinas, we have a two-party system. Diba? Sabi nung iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Diba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, oposisyon. Diba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay VP Sara. So ang nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Diba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na or bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So, ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction nung iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na. Na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Inupakan ka na ng ganon. Di ba? So ganon din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nag-Malacanang, pero pinapalabas nila. So pag hindi mo binawasan ng 1 or 2 years o hindi mo pinondohan, there's only 2 ways to solve Philippine education. Buhusan mo ng pera para yung K-12 ay fully funded, authorized naman sila na mag-BICAM, etc. Di ba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo, kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang, pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating comms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Ni 5
May discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Ni 5, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million ginastos ko. Tapos wala. O, unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for 2 reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? O, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nanggugulo na nang manggugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang Anyway, yan yung sinabi niya na mahina sa math si Lacson, mga kabunyog. Ang kinukomentaryuhan niya dyan, ang kinukomentaryuhan niya ni Cayetano na mahina daw sa math si Lacson, yung tungkol doon sa sabi ni Senador Ping Lacson na sa 28 days na panggugulo ng pamumuno ni Cayetano ay gumastos ang Senado ng 700 million pesos. Nasayang lang yon kasi wala namang nagawa. So ang sinasabi ni Cayetano, mali daw, mahina daw sa math si Lacson. Kasi ang ginawa daw ni Lacson, dinivide yung 700 million ng 28 days. Tapos, ang resulta nun, 25 million. Kaya araw-araw, ang gastos daw, 25 million. So sabi ni Cayetano, mahina daw sa math si Lacson. Si unang-una, hindi naman daw 28 days ang pamumuno niya. 21 days lang siya. Kasi hanggang lang sa June 3. Yung June 3, si Gatchalian na. So bakit daw ginawang 28? Dapat 21. So mahina daw si Lacson. Actually hindi naman talaga yan istriktong. Ang punto ni Lacson hindi naman yung istriktong computation. Ang gustong ipakita ni Senador Ping Lacson, araw-araw ang nagagastos ng Senado, lahat-lahat na yun ng gastos. 25 million. Yan yung parang nagiging standard na budget ng Senado araw-araw. Alam na nila yung gastos na yan na 25 million kasi nagbabudget ang Senado every year. So parang 25 million na yung standard na gastos. Ngayon, kung 25 million yan, 28 days na nagulo ang Senado dahil kay Cayetano. So 25 million a day times 28 days, 700 million. Yan yung ibig sabihin ni Lacson, na sa loob ng 28 days na nagulo ang Pilipinas, ang Senado sa ilalim ni Cayetano, sayang ng pera na yun. Ito namang si Cayetano, masyadong makitid ang pag-iisip. Gusto niyang ipakita na mahina sa math si Lacson kasi mali yung computation. Unang-una daw, hindi naman siya 28 days, 21 days lang. Kasi hanggang lang siya June 3. Oo, pero ang kaguluhan sa Senado hanggang nung nakaraang araw nagulo ang Senado. Kaya 28 days na nagulo ang Senado, kagagawan ni Cayetano. Yun ang ibig sabihin ni Lacson na yung buong kaguluhan tumagal ng 28 days at sa buong kaguluhan na yon naapektuhan ang trabaho nila. Hindi sila naging productive. Yun yung punto doon. Ito namang si Cayetano, gusto niya kwentahin talaga. Ipakita talaga bakit 700 million ang nasayang. Hindi naman ganun yun eh. Ang sinasabi lang ni Senador Ping Lacson, nagulo tayo sa loob ng 28 days sa ilalim ng mga ginawa ni Cayetano. Sayang ng 700 million. Yan ang nagastos ng Senado sa loob ng 28 days. Bakit 700 million? Mukhang ang standard nilang gastos ay 25 million a day. Lahat na yon, lahat ng gastos. So, 25 million times 28 days, 700 million nga yun. Ito namang si Cayetano, talagang gusto niya ipakita na yung mathematical computation yan, hindi naman
Masyadong mababaw itong si Cayetano, mga kabunyo. Ha? Ano yun? Ang sinasabi ni Senador Ping Lacson, humihingi siya ng paumanhin sa taong bayan dahil magulo ang Senado nung nakaraang mga araw. 28 days yun, yung buong kaguluhan na yun. Hanggang sa nung araw na na-elect na si Gatchalian bilang Senate President, paglipat ni Villanueva. Pero yung 28 days na yon, hindi sila naging productive. Kaya sabi ni Lacson, sayang yung nagastos doon. 25 million a day yun. 25 million pesos a day. Tapos 28 days yun. Do 700 million nga. Ang sabi naman ni Cayetano, bakit ngayon daw naka-break ang Senado, naka-recess, gumagastos din ng 25 million? Hindi ibig sabihin, sayang din yon. Oo. Pero nung panahon kasi, nung May 11 na maging Senate President siya, hindi naman naka-recess ang Senado. Hindi naman naka-break. In fact, dapat nagtatrabaho noon ng matindi kasi magbe-break. Magbe-break nung June 3, adjournment Senate Day. At mahaba yung magiging break. Kaya dapat, sana, nung panahon ng May 11 na Senate President siya, tuloy-tuloy yung trabaho ng Senado. Pero anong ginawa nila? Nag-absent sila. 3 araw na nag-absent. Yun yung sinasabi ni Senador Ping Lacson na yung panahon ng pagiging presidente ni Cayetano, magulo ang Senado. Yung kaguluhan kay Bato de la Rosa, yung putukan sa Senado, yung pagtakas kay Bato, yung bangayan sa leadership ng Senado, yung pag-absent nila Cayetano. Yun, lahat ng yun, nangyari yun under sa leadership ni Cayetano at sayang ng pera ng bayan doon. Ngayon, ito namang si Cayetano, dinadala sa mathematical computation. Hindi, ano lang naman yan ni Lacson. Yung pagkakasabi lang naman ni Lacson, kumbaga, grabe yung nasayang na pera. Sa mga nangyari sa Senado the past month, nakakahiya sa sambayan ng Pilipino. Si pera yun ng taong bayan. Ito namang si Cayetano, ang sinasabi niya, mali ang computation ni Lacson. Sos. hindi naman mathematical, mathematical computation ang pinag-uusapan doon. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi, totoo lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,